Ito yung top 5 favorite activities na ginawa namin sa Osaka, Japan. Lahat ng to covered na sa Osaka Amazing Pass na nabili lang namin sa Klook. So if you're going to purchase this on Klook or kahit anong activity, you may use my discount codes para makabawas kayo ng konti sa gastos. Just check the comment section. Number 1, Osaka Museum of Housing and Living. Pinakita dito yung itsura ng mga towns nila noong 16th to 18th centuries. Ang galing lang ng concept kasi para ka talagang na-transport sa period from the past. May simulation rin ng sunrise and sunset dito, so para ka talagang nasa ibang mundo bigla. Pwedeng pumasok sa mga exhibit rooms dito para makita niyo yung public bathhouses, meeting hall ng mga barangay nila, watchtower kung saan may nakabantay at taga-report ng sunog sa town, pharmacy at saka kitchen. I highly recommend that you rent an audio guide para talagang ma-immerse kayo sa experience na para kayong nasa old Japanese town. May kimono rental shop rin pala dito for 500 yen, good for 30 minutes na yan. Number 2, Tombori River Cruise. Punta lang kayo dito para ma-redeem yung physical tickets. After that, bababa kayo sa docking area at pipila kayo bago yung schedule ng cruise nyo. Ito yung schedule as of October 2023. 20 minutes lang yung duration ng ride. Very interactive rin yung experience and ang bibo ng mga boat guide dito. Kaya minsan may mga maririnig ko yung parang palakpakan or mga cheer dun sa mga cruise. I suggest gabi nyo siya i-avail kasi mas buhay na buhay ang Dotonbori area sa gabi. Tsaka para na rin makita nyo yung night lights. Number 3, Osaka Castle Museum. Medyo information heavy lang siya for me pero na-enjoy naman namin yung viewing deck sa pinakataas. Isa ang Osaka Castle sa mga landmarks ng city na to kaya punta kayo ng sobrang aga. Kung kaya nyo makarating ng area before 7 AM, go. Nag-field trip kasi dito yung mga Japanese kids so minsan talagang siksi ka na. May shuttle around the area in case may mga kasama kayong kids or senior citizens. Number 4, Hep 5 Ferris Wheel. I suggest you do this when the sun is up. Maganda yung view kahit na puro buildings around Umeda area. Sobrang bilis lang ng ikot ng ride, nasa 15 minutes lang yata. Kaya sulitin nyo ang picture taking doon sa tuktok. Pwedeng mag-connect ng Bluetooth sa built-in speaker para may sound trip kayo during the ride. Just head to the 7th floor of Hep 5 building. Number 5, Umeda Sky Building. I'm not a big fan of observatories pero na-enjoy ko pa rin to kasi sunset time kami pumunta. Unique lang din dito kasi meron siyang open air rooftop na paikot so you get a 360-degree view of Osaka. Pwesto lang kayo ng maaga kung gusto niyo ng magandang shot ng sunset. Ito kasi talaga yung inaabangan dito ng mga tao. Take note lang din na hanggang 3 PM lang ang covered ng Osaka Amazing Pass para free entrance kayo. After 3 PM, 20% discount na lang ang tickets. May heart padlocks rin pala dito para sa mga magjojowa. Number 6, Peace Osaka. Nandito sa museum na to yung stories ng war experiences ng Osaka during the Pacific War. May exhibits rin dito about Nagasaki and Hiroshima bombing. Pag bibili pala kayo ng Osaka Amazing Pass, pwedeng mamili kung gusto nyo ng 1-day pass or 2-day pass. Pinili na namin yung 2 days kasi hindi kayang isiksik lahat in 1 day. Covered naman yung train and bus rides kaya nasulit na rin namin siya sa transportation. Kung balak nyo rin pala puntahan lahat ng lugar na nabanggit ko, better choose any day from Wednesday to Friday para weekdays kaya mas konti ang tao. Tsaka kasi sarado ang Museum of Housing kapag Tuesday, yung Peace Osaka naman kapag Monday. May 40 tourist activities pang pwedeng paggamitan ng Osaka Amazing Pass so check nyo na lang dito yung mga operating hours nila. Lastly, take note na hindi exactly 48 hours siyang magagamit. Kung gagamitin niyo siya ng 11 PM, mag-e-end na yung day 1 nyo kapag patak ng 12 midnight. So I suggest umpisahan niyo siyang gamitin early morning pa lang. If you need more ideas about our travel to Japan, click nyo lang yung link in our bio. There you go, enjoy Japan!